So ngayon, pag-uusapan natin the Rizal Peaceful Life in Dapitan. So pag-uusapan natin si Rizal, yung mapayapa niyang buhay in Dapitan. So it is 1892 to 1896. Pero itong i-discuss natin, mga pahapyaw lang to, o kaya ito ay introduction lang. Introductions of Rizal Peaceful Life in Dapitan. So let's start. So Rizal was brought under a maximum security the steamer as Cebu headed by Captain Delgaras on 15th of July, which sailed to Dapitan. So ito nga yung ipinatapon sa pamahalaang kolonya ng Espanyol si Jose Rizal upang pigilan ang lumalakas noong paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa mga otoridad. So dinala nga si Rizal ng barko ng Cebu. So sino ba yung pinagkatiwalaan para sa pagpapatapon doon kay Rizal? So ibinigay sa mga kamay ni Kapitan Ricardo Carnicero ang pagbabantay kay Rizal. So, noong Hulyo 15, 1892, yun nga, nakarating na dun si Rizal sa Dapitan. Dala niya ang sulat mula kay Padre Pablo Pastels. Sino ba si Padre Pablo Pastels? Siya yung superior ng mga Hisueta. So, para kay P. Antonio Obach, ang paring Hisueta sa Dapitan. So, ano ba yung nilalaman ng dala niyang sulat? So, ang nilalaman ng dala niyang sulat ay ang tatlong kondisyon. Ayan. Ano ba yung kondisyon? That Rizal publicly retract his errors concerning in religion and make statements that were clearly pro-Spanish and against revolution. So, dito nga na ipinahayag ni Rizal na ipahayag daw ni Rizal sa madla na ang kanyang pagkakamaling kinalaman sa reliyon. So, ang gustong iparating ay sabihin ni Rizal or ipagkalat na hindi totoo yung pagkakaalam niya or kinalaman niya sa relihiyon na gustong ipaglaban ni Rizal. At gagawa siya ng pahayag na magpapakitang siya ay isang maka-Espanyol at laban sa revolusyon. So gusto na ipakita na panig si Rizal dun sa mga laban sa revolusyon o sa Espanyol. Number 2, that he perform the church rites and make a general confessions of his past life. So, gusto na makibahagi siya sa mga ritual at seremonya ng simbahan pangumpisal na kanyang nakalipas. So, number 3, that henceforth to conduct himself in an exemplary manner as Spanish subject and a man of religion. So, kikilos siya bilang huwarang sakop ng Espanya, isang lalaki ng relihiyon. So, yun yung kondisyon. So si Rizal ay hindi siya pumayag sa kondisyon na yun. Kasi nga, ipinaglalaban niya talaga yung kinalaman niya sa relihiyon at hindi siya maka-Espanyol at syempre hindi siya panig doon. So, simula ng destierto, Dapitan, so hindi sinang-ayunan ni Rizal nga yung kondisyon. So, mas pinili niya manirahan sa bahay ni Kay Carcinero, ang kanyang bantay. Siya yung bantay. So, hinangan ni Carcinero si Rizal at binigyan siya ng mga kalayaan. So, sabay silang kumakain, binigyan na ng laya na pumunta kahit saan. Kinakailangan lamang dumulog ni Rizal isang beses isang araw. So, yun. Okay, so yun nga. So nanalo din sa mga loto-loto sa Maynila si Rizal. So ano yung debate? So ito nga, Rizal Pastel debate on religion. So dito nagsimula ito noong nagpadala si Pastel ng aklat ni Sarda. May kasamang payo para kay Rizal. So ano nga ba yung payong yon? Malalaman natin. So ang debate ay napapaloob sa 4 na liham ni Rizal at ang mga sagot ni Pastels. So, yun. Pinayuhan ni Padre Pastel si Rizal na dapat ay tigilan na niya ang kanyang kaibangan o mahidyari sa pagtingin sa reliyon mula sa sariling panghuhusga. So, dinidebate nila dito na mali yung pagkakaalam ni Rizal sa relihiyon.
So, sa mga sulat na matatagpuan ang ideya niya laban sa simbahan, Katoliko na ang kanyang pagsusuklam dahil sa pag-aalipusta ng mga masasamang praile. So, si Rizal at Father Sanchez. So, ito nga. In his aspiration to reconcile Rizal with the church, Father Pastel sent to Dapitan. So, si Father Obach, cura of Dapitan. Father Jose Bella Clara, cura of Dipolog. And Father Francisco Paula de Sanchez, Rizal's favorite teachers at Ateneo de Manila. So, yun nga. Sa kaarawan ng praile, niregaluhan siya ni Rizal ng manuskritong Estudios sobre Lingua Tagala, mga pag-aaral hinggil sa Tagalog. So, yan. So, idyllic life in Dapitan. So, among his family members who visited Rizal's were, syempre, yung mother niya, yung his sisters, Trinidad, Maria, and Narcisa, and nephews, Teodosio, Stanislao, Mauricio, and Prudencio. So Rizal built a house by seashores of Talisay surrounded by fruit trees, a school for boys, and a hospital for his patient. So yan na yung mga inano niya. So, sabi nga, si Rizal ay nagpapakita ng magandang halimbawa patungkol sa kanyang pamumuhay sa Dapitan. So ginugol niya ang kanyang oras sa pagsasanay ng medisina. Tapos pagiging guro. Record to. Kamulo ba? So, bilang guro, bilang medisina, bilang physician. So, yun. Mas marami pa pansinin, pampanitikan, pansitipikong hangarin. Pagsulat din na tulad ni na Blometret, Hues, Rost, Meyer, mga kaibigan niya sa Europa. So, yun. Si Rizal as a physician. So, si Rizal ang nagbibigay ng libreng gamot para sa mga mahihirap. Gayunpaman, may ilang mga mayayamang pasyente ang nagbabayad sa kanya ng malaking halaga para sa kanyang pag-oopera. So, yun nga, dahil dun sa kailangang operahan ng mata ng nanay ni Rizal, so, nag-ipon siya ng pera para pampa-opera. So, noong August 1893, inoperahan niya ang kanyang inang si Doña Teodora sa mata. So, yun nga, tagumpay yung operasyon, ngunit nagka-infeksyon dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang ina. So, si Don Ignacio Tumorong, so isang English, at Don Florencio Ascagara, mga mamamayang pasyente ni Rizal. So, yun yung isa sa mga nagbabayad sa kanya. So, bilang inhinyero, o Rizal as an engineer. So, si Rizal, may titulo siya na perito, agrimensor, o expert surveyor. So, yun. Sabi nga ni Rizal, I want to do all that I can for this town. So, gagawin niya lahat ng kaya niyang gawin para sa kanyang lugar, para sa kanyang bansa. So, ano nga ba yung mga proyekto ni Rizal? So, unang sistemang pangtubig. So, pinaalis niya rin yung mga latiang sanhi ng malaria. Ilawang gamit ang langis ng nyog. So, pagpapaganda na ng Dapitan Plaza. So, dito sa plaza na to, itinayo niya yung plaza sa tapat ng simbahan. So, mapa ng Mindanao. Kaya sa tulungan ng kaibigan niyang si Gurong Huswet, si Padre Francisco Sanchez, so yun yung tumulong sa kanya para mabago yung plaza sa tapat ng simbahan. So, upang matalo nito ang pinakamaganda sa Europa. So, sa harapan ng simbahan, gumawa si Padre Sanchez ng malaking mapa ng Mindanao. Nagawa sa lupa, bato at damo. Okay. So, si Rizal,
bilang naman guro. So Rizal as an educator. So ano ba yung mga itinuro niya? So pili lang yung mga tinuturuan niya. So, tumatanggap lamang siya sa mga kilalang pamilya. Yun lang yung mga tinuturuan niya. So, nagkaroon din naman siya ng 21 na estudyante. So, hindi sila nagbabayad ng matrikula, kundi nagtatrabaho si Rap para kay Rizal. So, yung pinakabayad. So, tutulong sila kay Rizal sa mga gawain niya sa proyekto. So, tinuruan na mga ito magbasa, magsulat, mga wikang, heograpiya, kasaysayan, matematika, at gawain industrial, moral. So, yun nga. So, 2 p.m. to 4 p.m. lang yung kanyang pagtuturo. So, sa recess naman, kung sa recess natin, di ba, mga nag-i-snack tayo. So, yung mga estudyante ni Rizal, kasi nga, hindi sila nagbabayad, kailangan nila ng tumulong. So, ang ginagawa nila sa recess ay panghuhuli ng kulisap, nagdidilig ng mga halaman, naglalagay ng pataba sa lupa. So, yun yun. So, kung wala sila sa silid-aralan at ginaganyak at paglalaro, so, yun, mga gymnastic, boxing, bono, paglangoy, pagmamangka, at anis. Yun yung mga isa sa tinuturo niya. Okay. So, Rizal as an scientist. So, natuklasan ni Rizal na ang Mindanao ay mayaman sa mga specimen. So, sa pamamagitan ng kanyang baruto at sa tulong ng kanyang mag-aaral, kanyang ginalugad ang mga gubat at baybay dagat upang humanap ng specimen ng mga halaman, kulisap at kabibe. So, ano nga ba yung contribution sa agham? So, ang mga na-describe niya specimen ay pinadala niya sa mga museo sa Europa. So, lalo na sa museo ng Dresden. So, yun. So, pinag-aralan ni Rizal sa ugnay na agham, yung anthropology, ethnography, archaeology, geology, geography. So, yun yung mga part na pinag-aralan niya. So, si Rizal naman as a linguist. So, ano ba yung mga inano niya dito? So, yung mga gramatikong Tagalog, comparative study ng Bisaya at Malay. So, nag-aaral ng Bisaya at salitang Subahon. So, yun. So, ayon nga sa sulat ni Rizal kay Blumentritt. Kung naalala nyo, yun yung kaibigan niya sa Europa. So, sabi niya, I know already Bisayan and speak it well. It is necessary, however, to know the other dialects in the Philippines. So, iba't ibang dialect yung mga tinuro niya. So, ano ba yung mga lingwaheng na pag-aralan ni Rizal? So, Tagalog, Ilocano, Bisayan, Subanon, Espanyol, Latin, Griego, Ingles, French, Aleman, Arabic, Malay, Hebreo, Sanskrit, Dutch, Catalan, Italiano, Incheck, Hapon, Portuguese, Swedish, and Russian. So, napakarami niyang napag-aralan na lingwahe. So, si Rizal bilang artist. So, altar ng mahal na berhen para sa madre ng kanggawa. Paghihiganti ng ina. So, asong pumapatay ng buhaya, rebolto ni Pigerico, rebolto ni San Pablo. So, isa yan sa mga kanyang iginuhit or ibinuo. So, ang batang babae ng dapitan, a clay statue of a wild boar, Josephine sleeping. So, yan. So, ano naman si Rizal as a farmer? So, bumili si Rizal lang 16 na hektarya ng lupa sa Talisay. So, kakao, kape, tubo, nyog, at punong namumunga ang panananim niya. So, bumili ulit ng lupain hanggang sa magkaroon siya ng 70 hektaryang lupa na may 6,000 puno ng abaka, 1,000 puno ng nyog, at maraming punong namumong tubo, mais, kape, at kalakaw. So, yun yung mga itinanim niya doon. So, yun. Ano naman si Rizal bilang Rizal as businessman? So, yun nga. So, nakikipagsosyo siya kay Ramon Carrion sa industriya ng pangingisda, kopra at tabaka. So, yun yung naging pagkikipagsosyo niya kay Ramon. So, sa isang pagkakataon, nakapagluwas siya ng 150 paldo ng abaka. So, yun yan sa tanim niya.
So, nagtayo ng paggawaan ng apog or limestone. Itanayo ang asosasyong kooperatiba ng mga magsasaka sa dapitan. So, yun. Bumara din si Rizal ng hemp or abaka sa dapitan ng $7 at 4 reals bawat bungkus at ipinagbibili niya sa Maynila ng $10 at 4 reals. So, meron siyang tubong $3. So, Rizal as an inventor. So, sa Calamba, inimbento niya ang makinang ginamit paggawa ng bricks o makinang ito ay makagawa ng 6,000 sa isang araw. So, yun yung kahoy na irigaro kay Blumentritt. Nag-invento din siya ng cigarette lighter. So, ano nga ba yung retreat niya? Sabi niya, sa retreat niya, upon restoring her eyesight, Donna Theodora returned to Manila. Seeing how busy Rizal is, she regretted neglecting her muses. She requested Rizal to write poetry. As a response, Rizal wrote Metiero, relating his serene life and an exile in Dapitan. So, yun nga. Yun nga, nabalik yung paningin ni Donna Theodora. So, siya ngayon ay bumalik sa Maynila. So, hiniling ni Doña Teodora na magsulat si Rizal ng isang tula. So, October 20 to 1895, pinadala ni Rizal ang isang napakagandang tula tungkol sa mapayapa niyang buhay sa dapitan. So, yun yan. So, yun lang po.